Good evening, everyone. This is Mitch, and our topic for tonight is about God makes all things beautiful in His time. So, our verse is from the book of Ecclesiastes, chapter 3, verse 11. He has made everything beautiful in its time. He has also set eternity in the human heart. Yet no one can fathom what God has done from beginning to end. So, isang napakagandang larawan na ilalagay ng Diyos sa ating lahat ang isang pakiramdam na ang mundong ito ay hindi lamang kung ano ang nararanasan natin, ang mabuti o masama, at sa mamamagitan ng may layunin, mga detalye at ang kanyang providence ay nangangahulugan na ang kanyang ang mga nakikita natin sa kasalukuyan o nakaraan, kung ito'y mga ay hindi lamang pansamantala kundi tumatagal or magpakailanman. So, kailangan pagmasdan natin na ang katapatan sa atin ng Diyos sa araw-araw ay pinangangasiwaan niya at hindi natin yan inaasahan. So, lahat ng mga nangyayari sa ating buhay ay katulad ng sa mula Ecclesiastes 3 chapter 1 to 8, yung mga seasons na nangyayari sa ating buhay ay para mag-i-exist yun na parang genie. Hindi yun parang genie na at hindi yan obligasyon ng Diyos para magawing mabuti ang buhay natin. Kasi sabi sa Bible, kahit tayo ay mga rebelde sa Diyos, dahil pala tayo may nagkakasala at patuloy nagkakasala sa Diyos. So, yung Diyos natin, walang obligasyon na pagandahin yung buhay natin. Sa halip, dapat danasin nga natin pagkaparusahan, pero pinagpapasalamat natin kasi ang ating Panginoon ay napunta rito at siya yung umako ng kaparusahan na dapat para sa atin. At imbis na tayo ay parasahan, inibig pa tayo at minahal. Binigyan pa tayo ng magandang kinabukasan. So, walang obligasyon ng Diyos na tayo, yung ang ginagawa pa ng Diyos ay iniingatan tayo. Pero hindi niya obligasyon na hindi nga tayo karapat-dapat na tumanggap, pero binibigay niya sa atin yung grace na dapat pinagpapasalamat natin sa Diyos. Kaya stop giving God a deadline na sasabihin natin na pagandahin na mo ang buhay. Pagandahin natin ng Diyos ang buhay natin. Na lahat ng biyaya ibibigay niya sa atin. So, hindi natin dapat pinibigyan ng deadline ang Diyos. Na parang marami sa atin, yun yung iniisip. Minsan sinisisipan natin ang Diyos, bakit? Ang tagal naman, di pa umuunad ang buhay natin. Bakit hindi pa sinasagot ang mga binibigay yung mga sagot na subconsciously yung mga thinking natin na nagrereklamo tayo sa Diyos. Na parang lampas na sa deadline sa Lord, sa mga kagustuhan natin ng mga bagay-bagay at sa ka-selfish natin. So,
ang hindi obligasyon ng Diyos na bigyan tayo ng magandang buhay, pero ginagawa niya. Kasi ang Diyos walang obligasyon na pagandahin ang buhay natin. At alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Ang liit lang ng iniisip natin. Kasi yung mga kagustuhan natin, yung mga biyaya lang na tumanggap tayo. So, napakaliliit ng mga iniisip natin. Kasi yung Diyos pang malawakan, pang walang hanggan. So, kailanman naisin ng Diyos na gawin ang mga bagay na gusto niyang gawin, ay nasa Kanya yon. We should stop giving God deadlines. Sa halip, we align our plans to God's eternal plans. Yung Diyos sabi doon sa Biblia, ang plano niya na i-restore ang buong paligid, or nung nagkasala si Eva at Adan. So, ibinalik niya, na-restore niya sa pamamagitan ng ebanghelyo ng Jesucristo. Sa pamamagitan ng Great Commission na ibalik ang lahat ng bansa na i-restore. So, yun yung mga maliit nating plano, dapat i-align natin dito sa plano ng Diyos. Kung ano man ang ginagawa mo, kailangan i-align natin yung mga ginagawa natin sa kagustuhan ng Diyos. I-align ng plano sa kagustuhan ng Diyos na na sumunod tayo at hindi responsibility ng Lord na lahat yun ibibigay na lang sa'yo, which is restorations. I-align natin yung kahit yung maliliit na planos natin, pero minsan hindi na ibibigay ng Lord. Iba yung plano ng Diyos sa plano niya, plano natin. So, kahit na yung ibang plano natin na hindi nangyayari, dapat maging kontento tayo, maging satisfied, at maghintay kung kailan ibigay ng Lord. Humble yourselves before the Almighty. Kapag hindi nangyayari yung mga plano natin at hindi natin alam ang dahilan, hindi naman nagpapaliwanag ang Diyos sa atin, we have to humble before the Almighty. Kailangan magpakumbaba lang tayo na sabihin natin na kahit hindi man natin naunawaan lahat ng plano niya sa buhay natin, kailangan maging magpapakumbaba tayo. At kahit hindi man nangyayari lahat ng mga kagustuhan natin, find satisfaction in what already have. Kasi pinagpala na tayo ng Panginoon sa lahat ng kaparaanan, lalo na yung salvation, na binigyan tayo ng kaligtasan, na restore yung relationship natin sa Diyos. Yun pa lang, dapat satisfied na tayo, pamakontento na tayo. So, dahil binibless tayo sa lahat ng kaparaanan, materially man yan, or physically, or whatever blessings that you may have, blessings pa rin yan ng Lord. So, sa Diyos, nasa kamay ng Diyos ang lahat ng desisyon. So, kailangan i-align natin yung mga plano natin sa buhay sa kung anong plano ng Diyos para sa atin. Kasi ginagawa niya ang lahat na maganda para sa atin. Yung ikagagandahan natin ng buhay natin, yung plano niya para sa ikabubuti natin, hindi para sa ikapapahamak natin. Kaya niyang gawing maganda at maayos ang lahat na ginagawa sa atin ng Diyos. So, dapat maging aware tayo na hindi obligasyon ng Diyos sa paganday ng buhay natin. Yun dapat natin isipin. So, yun lamang po.